Naisip mo na ba kung bakit may mga tao na parang tahimik lang nagbabago, habang ang iba naman ay parang di umaalis sa parehong lugar, paulit-ulit sa parehong frustrations, habol ng habol sa parehong approval, pero hindi maka-breakthrough? Ito ang totoo na madalas hindi napapansin ng karamihan. Ang tunay na pagbabago, hindi yan nangyayari kapag lagi mong ine-explain ang sarili mo. Hindi ito nakukuha sa pagiging maingay, mabilis, o sobrang visible. Nangyayari ito sa katahimikan, sa mga sandali na walang nakakakita, sa mga agang umaga, sa mga disciplined na desisyon, sa tahimik na trabaho na binabago ka mula sa loob. Diyan tinatamaan ng stoicism ang pinakamatindi. Hindi ka nito pinapa-perform, kundi pinapa-focus ka. Pinapabuo ka ng panloob na lakas na hindi kayang galawin ng mundo. Ngayon, sisilipin natin kung bakit ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang strategy, at paano ang pag-focus sa sarili mo, kahit hindi ka nakikita, ay nagbubukas ng klase ng linaw at lakas na bihira maranasan ng karamihan. Ang mga taong talagang humuhubog ng sarili nilang buhay, yung mga rare na umaabot sa tagumpay na hindi lang sa labas makikita kundi malalim sa loob, may alam sila na madalas hindi maintindihan ng mundo. Nakuha nila ang isang wisdom na hindi nangangailangan ng audience. Hindi sila obsessed i-share ang bawat galaw o i-justify ang bawat choice. Hindi sila nabubuhay para mag-explain, habang ang iba ay busy manalo sa argumento, mangolekta ng approval, o bumuo ng perfect image. Itong mga tao na to ay tahimik at walang sawang nagbubuo. May bitbit silang kakaibang calm na self-assurance, yung galing sa hindi na kailangan ng validation. Natutunan nilang hanapin ang kapayapaan sa progress at kahulugan sa disiplina. At ang paradox dito, habang mas tahimik sila, mas malakas sila sa paningin ng iba. May kakaibang hatak ang mga gumagalaw ng tahimik. Mararamdaman mo yon kapag kasama mo sila. Yung presensya nila nagsasalita kahit walang sinasabi. Ramdam mo yung focus, yung linaw, yung inner peace. At wala sa kahit anong effort na magpa-impress ang lahat ng yun. Sabi nga ni Plato, ang matalino nagsasalita dahil may sasabihin. Ang hangal, dahil kailangan lang makapagsalita. Hindi ito tungkol sa pag-mute ng boses mo. Tungkol ito sa pagtiyak na ang binibitawan mong salita ay may laman, hindi lang puro ingay. Pero ano nga ba ang meron sa katahimikan? Bakit ito malakas? Pigil lang ba? Pag-iwas lang ba sa small talk o drama? Hindi lang basta ganoon. Ang tunay na katahimikan, yung klase na talagang binabago ka, hindi ito passive. Hindi lang ito kawalan ng ingay. May dala itong lalim. Aktibo yan, may intentionality. Diyan tumatalas ang iyong awareness. Diyan humuhupa ang kalat ng isip. Diyan muling umiipon ang iyong lakas. Hindi ito walang laman. Punong-puno ito ng insight, possibility, at clarity. Kapag umalis ka sa tuloy-tuloy na stimulus ng mundo, hindi shutdown ang utak mo. Instead, nag-iiba lang siya ng gear. May nangyayaring kakaiba sa katahimikan. Doon mo sisimulang makita ang sarili mo ng malinaw. Nawala ang ulap, unti-unting lumilinaw ang direksyon. Hindi galing sa iba, kundi dahil binigyan mo ng puwang na lumitaw. Tama ang sinabi ni Carl Jung, "He who looks outside dreams. He who looks inside awakes." Sa katahimikan, nagigising ka sa sarili mong patterns. Naririnig mo ang mga kwento na palagi mong iniisip. Nakakaharap mo ang discomforts na dati. Tinatakpan mo ng ingay. Kaya karamihan iniiwasan ang katahimikan dahil honest ito. Hindi ka kayang itago ng katahimikan. Lilitaw dyan ang duda, guilt, insecurities. At sa halip na harapin, mas pinipili ng karamihan na hawakan ang telepono, magbukas ng bagong tab, makipag-away online. Kahit ano, basta wag lang mapag-isa sa sarili. Pero ang pag-iwas ay hindi neutral. Kung ano ang iniiwasan mo, hindi basta-basta nawawala. Lumalalim lang, tahimik kang inuubos mula sa loob. Nahahati ang focus mo, nagugulo ang desisyon mo, at di mo namamalayan. Pagod na pagod ka na kahit parang wala ka namang ginawa, stuck kahit busy. Iyan ang bigat ng hindi napoprosesong mga iniisip, tax ng unresolved tension. Bakit nga ba pipiliin pa rin nating dumaan sa ingay? Dahil sanay tayo na pag tiningnan tayo, doon tayo nagiging halaga. Mas maraming atensyon,
Mas importante ang pakiramdam. Pero matagal na tayong binalaan ni Aristotle. Kahit wala pang social media, the ultimate value of life depends on awareness and the power of contemplation, not just survival. Ang habol ng atensyon ay parang survival lang, a way to avoid the deeper work. Pero panay react lang, hindi reflect. Anong mangyayari kung tumigil ka kakareact? Kung itinigil mong explain ang sarili mo at basta lumakad na lang ng tahimik pero buo ang tiwala sa sarili? Paano kung mas nagmamasid ka kesa nagsasalita? Mas kumikilos kesa nagpo-post? Makakatipid ka ng energy, makakabawi ka ng mental bandwidth na unti-unting nauubos sa libu-libong trivial na interaction. At ang energy na yon, pwede mong ipunin sa mastery, sa pagbubuo ng may kwenta, sa pagliliving ng buhay na aligned, hindi lang admired. Sabi ni Socrates, the unexamined life is not worth living. At ang katahimikan, lalo na yung reflective na klase, doon nagsisimula ang pagsusuri. Hindi dala ng trends, algorithms o palakpakan, kundi honest na pagtatanong sa sarili. Sa klase ng stillness na hinahayaan ang totoong ikaw lumitaw. Ang utak mo, taliwas sa sinasabi ng mundo, ay hindi talaga para sa libu-libong opinyon kada araw. Hindi ito para sa constant multitasking, reacting, comparing. Nilikha ito para mag-focus, mag-assess, mag-adapt. Pero pag sobrang puno ng ingay, chismis, walang tigil na scrolling, unnecessary drama, nagka-crash na ito. Titigil ka ng mag-isip ng tama, hindi ka grounded, nawawala yung talas na kinatatangian mong decisive, sharp, and purposeful. Ano ang tunay na kapalit? Hindi lang simpleng pagod o distraction. Nawawala ang intuition mo. Napuputla iyong instinct na dati, tumutulong sa iyong maging bold. Yung dahan-dahang pagguho ng inner clarity. Yun ang talagang delikado. Dahil kapag nawala ang linaw, hindi mo na rin mapagkakatiwalaan ang sarili mo. Laging may hesitation, pagtataka. Pero paano kung piliin mo ang ibang daan? Ano kaya itsura ng buhay mo kung bawiin mo ang atensyon mo at ibaling ito sa loob? Anong taong magiging ikaw kung ang identity mo hindi batay sa tingin ng iba, kundi sa lalim ng pagkakakilala mo sa sarili mo? Gaano ka kalayo makakarating kung hindi ka kailanganing maging maingay, kung tahimik, pasensyoso, at dire-diretso mo lang ginagawa ang trabaho at hayaan na ang resulta ang magsalita para sa iyo? Tanungin mo ang sarili mo, gaano kadalas kang nauubusan ng sandali, oportunidad, minsan buong araw, sa paulit-ulit na pag-react sa mga walang kwentang distractions? Hindi dahil malakas sila, kundi dahil matiyaga. Isang mensahe dito, isang headline doon, isang walang kwentang away na pilit mong nililimot. Paglingon mo, tapos na ang araw, hindi nagamit, kundi nagkawatak-watak. Pagod ka, hindi sa gawa, kundi sa pagkakahati-hati. Parang libu-libong maliliit na hiwa, hindi sabay-sabay hinog, pero dahan-dahan kinakain ang focus, drive, at clarity mo. Gaano kadalas ang pagod mo? Hindi dahil sa pisikal na hirap, pero dahil lang hinila-hila ang atensyon mo sa kung saang direksyon. Hindi lang yan basta nararamdaman. Kalakip yan ng neurological reality. Ang utak mo, lalo na ang prefrontal cortex, ginawa para sa deliberate thought, sa concentration, sa vision. Umaangat yan sa linaw, hindi sa gulo. Pag binigyan mo ito ng katahimikan, magre-reset, magre-recalibrate, babalik sa focus. At mula dyan, may lalabas na bago, control. Pero ano nga ba talaga ang control? Hindi ito tungkol sa pagdomina ng iba o rigid na pagpigil ng emosyon. Control ay self-mastery. Kapag ang kilos mo ay tugma sa halaga mo, kahit walang nakakakita. Sabi ni Aristotle, what lies in our power to do, lies in our power not to do. Ang tunay na control ay ang pagpiling huwag mag-react, huwag magpapatunay, huwag mag-perform. Ang kapangyarihan na yon ay nasa prefrontal cortex mo, hindi sa limbic system na nag-uudyok sa iyo mag-scroll, makipag-away, mag-compare, kundi sa parteng nagplaplano, nagfo-focus, nagko-commit. Ito ang pinagkakaisahan ng psychology at philosophy. Hindi nabubuo ang pagkatao mo sa sinasabi mo, kundi sa palagi mong ginagawa. Pwede mong sabihin sa lahat na disiplinado, driven, at focused ka. Pero kung iba ang kilos mo, alam ng utak mo ang totoo. Sabi ni Carl Jung, you are what you do, not what you say you'll do.
At hindi lang ito poetic, biology na ito. Iwa-wire ng utak mo ang sarili batay sa inuulit-ulit mong kilos. Kapag lagi kang maagang gumigising, nag-iihersisyo, umiiwas sa distraction, lumalakas ang prefrontal cortex mo, tumitibay ang neural pathways. Hindi ka lang basta kumikilos ng iba, nagiging iba ka na talaga. Pero di ba dapat ang motivation ang tutulong doon? Di ba yun ang dahilan kung bakit tayo gumagalaw? Ito ang madalas hindi napapansin. Ang tunay na motivation, hindi external, neurological ito. Hindi ka magkakaroon ng lasting drive sa palakpak ng iba. Makukuha mo yon sa progress. Ang dopamine, ang utak's chemical ng motivation, hindi bumubuho sa sistema mo kapag pinupuri ka ng iba. Nag-a-activate ito kapag nakikita mong gumagaling ka. Kapag may isang chapter ka pang nabasa, isang milya pang natakbo, o kapag natupad mo ang isang pangako mo sa sarili mo. At ang interesting na part, lahat ng ito, pinakamabisang nangyayari sa katahimikan, sa mga sandaling walang nakakakita. Yung gigising ka ng alas 6 ng umaga, yung desisyong kumain ng may layunin, yung pagpili na magtrabaho kaysa mag-scroll sa phone. Doon ka ginagantimpalaan ng utak mo. Kaya bakit nga ba ang bilis natin mag-announce ng mga plano natin bago pa tayo magsimula? Magpapapayat na ako. Magsusulat ako ng libro. May malaki akong binubuo. Ang sarap sabihin, parang nagkakaroon ka na agad ng progress. Pero iba ang sinasabi ng neuroscience. Kapag sinabi mo agad sa iba ang goal mo, naglalabas ang utak mo ng dopamine na parang natapos mo na ang trabaho. Nabibigyan ka ng premyo kahit wala pang growth. Sabi ni Plato, ang simula ang pinakamahalagang parte ng trabaho. At kung ginugol mo na ang energy mo kakasabi lang, hindi ka nalalampas sa simula. Bakit mahalaga to? Dahil ang wala sa oras na selebrasyon ay kalaban ng disiplina. Kapag napaghalo mo ang pagsasalita at paggawa, niloloko mo ang sistema ng katawan mo, parang may achievement ka na kahit wala pa talaga. Nabubuo ang pagkatao mo batay sa perception, hindi performance. At kapag nawala na ang palakpak, wala ka ng sistema, disiplina, momentum. Ano ang alternatibo? Kumonti ang salita, mas dami ang gawa. Hayaan mong mga gawa mo ang gumawa ng ingay. Hayaan mong katahimikan ang maging pugon ng tunay mong pagbabago. Hindi dahil sinabi mo sa lahat kung sino ka na, kundi dahil unti-unti, tahimik, ikaw na nga iyon. Ang tunay na transformation, hindi galing sa social media post o sa koleksyon ng claps. Hindi ito nangyayari sa mga carefully crafted status o pagbabahagi ng mga plano mo. Nanggagaling ito sa mga sistema mo araw-araw. Maliliit na desisyon paulit-ulit, lalo na kapag walang nakatingin. Gumigising ka ng sabay-sabay kada araw. Dumadalo ka sa workout mo, hindi dahil may nagmo-monitor, pero dahil pinangako mo sa sarili mo. Binubuksan mo ang libro, sinisimulan ang project, nilalabanan ang urge na mag-scroll. Sa ginagawa mong ito, unti-unting nagbabago utak mo, literal, hindi lang metaphorical. Gumagawa ka ng bagong circuits para sa discipline, focus, at drive. Yung nakita ng iba bilang pagbabago, byproduct lang yon ng consistency na hindi napansin ng kahit sino. Bakit kaya laging napapansin ng mga tao ang transformation kapag tapos na? Kasi halos di nakikita ang growth. Nasa mga umagang katahimikan, mga gabing walang tulog, mga desisyon na sumubok uli sa halip na sumuko, nandoon ginagawa ang progreso. Gustong-gusto ng mundo ang resulta, pero bulag sa proseso. At dito nagiging uncomfortable. Ang tunay na growth, hindi lang naglalayo sa iyo sa mga luma mong ugali, kundi pati sa luma mong sarili. Pati mga taong nakaangkla pa rin sa lumang version mo. Paano kung nagbabago ka, pero di nagbabago ang paligid mo? Doon nagsisimula ang friction. Yung mga pinakamalalapit, pamilya, kaibigan, katrabaho, magtatanong sila. Hindi dahil masama sila, kundi dahil uncomfortable sila. Ang pagbabago mo, umaalog sa comfort zone nila. Hinahamon mo ang nakasanayan nilang tingin sa'yo. Sabi ni Carl Jung, the most terrifying thing is to accept oneself completely. Sa pagtapak mo sa bagong sarili, napipilitan din silang pag-isipan kung sino ka. At baka kung sino sila. Kaya mo ba yon? Kaya mo bang manatiling tahimik kahit kino-question, kinikritise, o pinagtatawanan ka?
Kaya mo bang lakaran ang landas mo nang hindi naghihintay ng papuri bawat hakbang? Kasi kapag kinaya mo, may nangyayaring kakaiba at makapangyarihan. Hindi mo na kailangan ng permiso, hindi mo na kailangang maintindihan. At sa ganon, nagkakaroon ka ng panloob na tibay na hindi reactive kundi rooted. Hindi dahil di ka nagdududa, kundi dahil naturuan mo sarili mong magpatuloy, tahimik, kahit may duda. Yan ang ibig sabihin ng Stoic philosophers sa strength of character. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong aksayahin ang oras kakadebate kung ano ang mabuting tao. Maging isa ka na lang. Hindi mo kailangang ipagsigawan kung sino ka na o ipaliwanag standards mo o idetalye ang disiplina mo. Basta maging ganun ka, tahimik, consistent. Tingnan mo sa history, may pattern. Yung mga taong tunay na may impact, hindi nila sinasayang ang energy nila kakapaliwanag ng bawat kilos. Nakafocus sila sa paggawa, sa pagbuo, at sa pag-deliver. Isipin mo, ang leon hindi nagpapakilala sa gubat, tahimik lang, alerto, deadly, matiyaga. Ang surgeon hindi sumisigaw sa operasyon, bawat galaw, eksakto at maingat. Ang katahimikan nila hindi kawalan, presensya yon, buo, nasa moment. Paano kung ang katahimikan mo ay hindi kakulangan kundi signal? Hindi ito kawalan ng pagpapahayag, kundi pinakamataas na anyo ng disiplina. Yung hindi kailangan ng pansin dahil alam na ang halaga niya. Hindi naghahabol ng palakpak dahil alam niya na ang reward niya ay ang tahimik na momentum sa ilalim. Iyon ang klaseng katahimikan na tunay na nagbabago. At oo, kusa tong sisigaw balang araw na hindi na kailangan ng salita. Handa ka bang maging ganon kahit walang pumalakpak? Ang attention, hindi lang yun focus, energy yun, tunay, biological na energy. At katulad ng ibang energy, nauubos yon bawat araw. Umiikot utak natin sa mga kemikal, gaya ng norepinephrine at acetylcholine na nagbibigay ng ability na mag-concentrate, magplano, at kumilos ng may purpose. Pero hindi yan endless. Bawat check mo ng phone nang wala naman, bawat pagbukas mo ng 5 tab pero wala kang tinutuluyan, bawat pakikipag-debate para lang manalo, ginagastos mo yung energy mo. Unti-unti nauubos. Dinadaya ka ng distraction, nawawala ang mental clarity na pwede sanang magpatibay at makalikha ng mahalaga, ng makabuluhan. Gaano kadalas mo binibigay ang pinakamagandang oras mo sa mga bagay na hindi ka naman pinapalakas, pinalalago, o pinapausad? Halos automatic na eh. Pero paano kung katahimikan ang pinili mo? Paano kung sa halip na magpadala sa tukso, huminto ka muna? Hindi para umiwas, pero bilang pagpapakita ng lakas. Importante yung pause na yon. Dahil doon, nagiging malinaw ang utak mo. Nagkakaroon ng space para magplano, hindi lang mag-react. Binibigyan mo ng pagkakataon ang mas malalim mong pag-iisip. Yung bahagi na responsible sa long-term thinking, creativity, at identity na manguna. At ang irony, kahit tahimik sa labas, sa loob, punong-puno ng buhay, katahimikan, dynamic, parang gera ng emosyon at pag-iisip sa loob. Hindi pagiging passive ito, kundi lakas ng loob. Bakit? Kasi pinapaharap ka ng katahimikan sa sarili mo, sa mga pagdududa, sa mga sakit na hindi mo pa nare-resolba, sa mga storyang binubulong mo sa sarili mo pero hindi mo kino-question. Sobrang nagets to ni Carl Jung. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Sa katahimikan, tumataas ang mga bagay na nilibing mo sa distractions. At kapag lumitaw na, may choice ka, tutulugin mo ulit o haharapin. Doon nagsisimula ang tunay na growth. Diin yon binubuo ang lakas ng loob. So paano mo matitrain yung fortitude? Paano ka magkakaroon ng nervous system na hindi nagtataranta sa discomfort, kundi kayang mag-respond ng tama? Manatili ka sa katahimikan. Kahit mas matagal kaysa komportable. Kada pigil mo na impulsively mag-reply, ipagtanggol ang ego o maghanap ng mabilis na pagpapatunay, nire-rewire mo utak mo. Tinuturuan mo sarili mong pumili ng purpose kaysa performance. Sabi daw ni Socrates, "The greatest way to live with honor in this world is to be what we pretend to be."
Kada pili mo ng katahimikan kaysa reaksyon, nilalapit mo sarili mo doon. Unti-unti, ikaw na yung tao na hindi lang nagsasalita tungkol sa growth, pero talagang nabubuhay ito. Hindi dahil gusto mong magmukhang mabuti, kundi dahil totoo na doon ka na nga. At huwag nating lokohin sarili natin, mahirap to. Magulo, minsan parang may progress, minsan parang back to zero. Pero sa pagdaan ng panahon, nagbabago yung utak mo. Lumalaki ang distansya ng stimulus at reaction. Unti-unting nababawasan ang cravings mo for recognition. Ang pumapalit, tahimik na confidence, matibay na pagkakaalam sa sarili. Hindi kailangang ipagsigawan, kasi ugat na ito ng self-respect. Isipin mong gumising ka isang araw na klarong-klaro ang direksyon mo, kung ano ang binubuo mo, sino ang nagiging ikaw, at bakit mo ito ginagawa. Wala nang ingay sa isip mo, wala nang hatak ng comparison o obsession na maintindihan ka. Klaro lang, may lalim, may direksyon, at hindi na umaasa kung napansin o pinayagan ka ng iba. Ganitong klaseng clarity hindi galing sa palakpak, nabubuo to sa katahimikan. Dahan-dahan, sunod-sunod, kadalasan mag-isa. Unti-unti, namumuhay ka na para sa alignment, hindi validation. Kapag tugma na ang pagkatao mo't kilos mo araw-araw, may nangyayari. Hindi mo na kailangan sabihang magaling ka. Alam mo na kasi, bakit ba hirap abutin to ng tao? Kasi, tinuruan tayong habulin ang visibility, hindi mastery. Mas gusto natin ibandera ang effort kaysa isabuhay ito. Pero eto ang pagkakasunduan ng neuroscience at filosofiya. Hindi binubuo ng utak mo ang iyong pagkakakilanlan mula sa sinasabi mo, kundi mula sa ginagawa mo. Ang prefrontal cortex, ang sentro ng lohika, pagpaplano at disiplina, wala siyang pake sa mga deklarasyon mo. Pwede mong sabihin, nakafocus ako, pero kung maghapon kang magulo, mararamdaman ng utak mo yung kontradiksyon. Yung gap na yon, nagdudulot ng internal conflict, parang cognitive dissonance na pumuputok ang motibasyon mo habang tumatagal. Pero kapag binaliktad mo, kapag consistent ang kilos mo ayon sa mga goal mo, even kapag walang nakakakita, doon nagsisimulang mag-sync ang utak. Nakikita niya ang mga pattern, ulit-ulit, dedication, at nagiging matibay iyong pagkakakilanlan. Doon na napapa-internalize ang tunay na motibasyon. Hindi dahil sa papuri ng iba, kundi dahil ginagalang mo ang sariling salita mo. Anong itsura kapag tumubo na yung pagbabagong yan? Magkakaroon ka ng craving sa progreso kaysa papuri. Pipiliin mo ang consistency kaysa sa pagpapasikat. Nagre-reset ang dopamine system mo. Hindi na bumibilis ang tibok sa tuwing may notification or like, kundi sa tahimik na panalo, matapos ang trabaho na pinangako mong tatapusin, pilit na nilalampasan ang hirap, hinihigpitan ang disiplina kahit walang nakatingin. Sabi ni Plato, ang una at pinakamagandang tagumpay ay ang daigin ang sarili. At ang tagumpay na yon ay tahimik na nakukuha, hindi sa ingay o pasikatan. Napansin mo ba na yung mga tao talagang hinahangaan mo, madalas tahimik lang? Hindi nila sinasayang ang lakas nila, kakadepensa ng proseso nila, o pagbibigay detalye ng bawat galaw. Hinahayaan nilang ang gawa ang magsalita. Matindi ang focus nila, halata ang disiplina, hindi dahil sa mga quotes o statements, kundi sa resulta na laging lumalabas. Hindi lang basta self-confidence, yon, klarong-klaro sila. At ang kaliwanagan na yon, isa sa pinakamakapangyarihang psychological tools na meron tayo. Bakit pipiliin nila ang katahimikan? Kasi pinoprotektahan nun ang mas mahalaga pa sa panlabas na tingin, bandwidth. Kada depensa mo sa choices mo, ubos ang energy na pwede mo sana gamitin para mas pagbutihan pa yon. Kada paliwanag mo ng pananaw sa hindi naman nakakaintindi, nababasag lang focus mo. Katahimikan, hindi pag-atras kundi proteksyon. Doon nagaganap yung malalim na pag-iisip na walang istorbo. Sabi ni Aristotle, hindi aksyon kundi ugali ang pagiging mahusay. At ang ugali, nabubuo sa katahimikan sa pagitan ng ingay. Nabubuo siya sa mga desisyong walang nakakaalam, sa disiplina na hindi pinagpapost, sa oras ng ulit-ulit na walang instant na gantimpala. Pero sa pagdaan ng panahon, yung repetition nagiging realidad, ang realidad nagiging identity, at yung identity nagiging power, yung klase ng kapangyarihang hindi kayang agawin ng iba kasi hindi naman talaga para sa kanila ginawa.
Ang tunay na pagbabago, hindi yan yung malupit na cinematic na sandali na bigla kang nagbago. Hindi siya yung isang breakthrough o yung motivational high o yung isang araw na inayos ko na buhay ko. Hindi siya tungkol sa mga goal na pinopost mo o sa mga pangakong ginagawa mo para sa iba. Ang totoong pagbabago, sistema siya. Araw-araw, ulit-ulit, minsan nakakaboring pa nga. Pero sa ulit-ulit na yon, pinuputol ang tunay na kapangyarihan. Hindi mo maabot ang goals mo dahil lang gusto mo, kundi babagsak ka sa kung anong sistema mo. Eto pa, ang mga goals, emosyonal yan. Ma-inspire ka, kaya isusulat mo yan. Ma-excite ka, kaya may paunang hakbang. Pero nawawala ang feelings. Nagbabago ang goals. Napapasukan ng buhay ang plano. Ang hindi nawawala, structure. Ang sistema, gawa sa kilos, hindi sa mood. At kapag nilagyan mo na ng ayos ang buhay mo, pati paggising ng sabay-sabay, galaw ng katawan araw-araw, maayos na pagkain, tanggal ng kalat. Hindi mo na inaasahan ang motivation, kundi umaasa ka na sa rhythm. At mas maaasahan ang rhythm kesa inspiration. Bakit to mahalaga? Kasi kung walang structure, naglilibot ang isip mo, emosyon ang nagpapatakbo. Diyan nangyayari ang inconsistency. At ang inconsistency, kalaban ng tunay na pagkatao. Sabi ni Aristotle, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Hindi ka magiging mahusay dahil may magagandang iniisip ka. Magiging mahusay ka dahil bumubuo ka ng habits na ayon sa gusto mong tao maging isang aksyon lang, di sabay-sabay. At nagsisimula lahat sa katawan. Kaya tinraining ng mga Stoic, hindi lang isip, kundi katawan rin. Alam nila na disiplina sa katawan, nalilipat sa utak. Habang nagtitrain ka, hindi lang katawan mo gumaganda, binabago mo yung pakikitungo mo sa effort. Natututo kang humarap kahit walang gana. Natututo kang magtiis ng hindi maginhawa. Tumuloy kahit may resistance. Dumiretso kahit walang instant reward. Hindi ito pagyayabang, paghubog ito sa sarili. Pero, totoo, mahirap simula. Hindi sanay sa katahimikan, routine, parang nakakulong. Minsan gusto mong i-break. Minsan gusto mong patunayan na nagtratrabaho ka. Gusto mong isigaw ang progreso para may mag-applause. Pero yun ang bitag. Sabi ni Carl Jung, your vision will become clear only when you look into your own heart. Hindi kawalan ang katahimikan, kundi pagkakaroon. Kapag tinanggal mo na ang distractions, ingay, endless performance, ikaw na lang natira. Doon talaga mag-uumpisa ang